Matthew chapter 22. Matthew chapter 22. Mateo Kapitulo 22. Amen. And we're going to go to verse 36 through 40. 36 through Sukod 40. sa 36 hanggang 40. Amen. So, my message today is about the power of God's love and being called to walk in the love of God. So ang isay karon may tungod sa ang gahom sa gugma sa Dios o gitawag ta sa Ginoo. Our greatest calling as believers is to walk in the love of God. So ang tinudak-an nga din tawag ingon nga mga magtotoo kanang magalakaw ta diha sa gugma sa Ginoo. We remember that even Paul said, even if I have all faith or all knowledge, but I don't have love, I am worthless. So ato hinumduman ang sulti ni Pablo nga naging siya nga bisan pa og anaa siya'y daghang kahibalo na hibalo pa sa tanan pero wala sa gugma sa kanang tanan kawang raway kapuslanan. And the scripture commands us to be followers of God as dear children and to walk in love. So ang kasulatan nagasulti o nagasugo kanato ingon nga mga pinangga o mga minahal nga mga anak sa Dios sa pagsupay paglakaw niini. Now I believe this is the one area that every Christian needs to grow. So ako nagato nga dunay usa ka dapit nga din ang ingon nga Kristohanon nga nagkinahanglan gayud kita nga muuswag. A lot of us think that we walk in love, but at times our hearts are exposed that we're not walking in the love of God. So naging mga panahon nga din ang atong kasing-kasing wala day magalakaw diha sa gugma sa Dios. Amen. So let's go to the Word of God. So Matthew 22, verse 36 through 40. I'll have Pastor Mike start. So Mateo 22, 36 hanggang 40, ningon siya matutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. O 37. Pag si Jesus mingon kaniya higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan. 38. Mao kana ang dako ug unang sugo. 39 ug ang ikaduha sulusama ra nga mao kini higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. 40. Niining duha ka mga sugo nagasugad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Amen. Teacher, what is the great commandment of the law? Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Amen. Let's pray. Father, I just ask you today that you will speak to us, God, by your word. Father, every person, including myself, God, needs to walk more in the love of God. Father, this is truly one of our greatest needs as born-again Christians, is to be filled with the love of God, Lord, that drives us, God, to do your will, to love those around us, and even to preach your word to a lost and dying world. Father, today I'm asking you that you will make this word alive and that every distraction of Satan will be bound in Jesus' name. Lord, you have already showed up in the worship. God, you are here even now. And I pray, Father, that this message will penetrate the heart of every person, including myself and Pastor Mike. All of us, God, we need your word today in the name of Jesus Christ. Amen. Praise God. Now, I want you to skip down to verse 40. He said, on these two commandments hang all the law and the prophets. So, sa versikulo 40 niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. The commandment to love God and love your neighbor as yourself, the whole Bible hangs on those two commandments. So ang mga sugo sa paghigugma sa atong isig katawo atong silingan
ang tanan nga kasuguan nga diha sa tibuok kasulatan nagalangkob niining usa o niining duha. The law of the Bible is the law of God's love. So ang kasuguan o ang balaod nga naa sa kasulatan mao po na ang kining balaod o sugo diha sa gugma sa Dios. Everything that God tells us is because He loves us. So ang matag butang nga dili nagasulti kanat gisulti niya kanato tungod kay siya nahigugma kanato. Amen. And everything we do as Christians is because we love God. O ang tanang mga butang usab nga atong gihimo ingon nga mga Kristohanon aton ning gihimo tungod kay nahigugma ta sa Dios. Now, Jesus said the greatest commandment is to love the Lord your God with all of your heart, soul, and mind. Sige nang Hesus nagasulti nga ang kinadak-an nga sugo mao kana nga paghigugma sa Dios sa atong nga tibok nga kasing-kasing kalag kusog ug kinabuhi. And remember in Revelation, in the Atong book, inumduman sa gisulti dito sa pinadayag. there were 7 churches that Christ spoke to. Adunay dito kasimbahan nga adunay gikasumbong, adunay sulti sa Ginoong Hesus. There was a lukewarm church, Adunay gining dagaang nga iglesia, a simbahan. dead church, Aduna po'y patay nga simbahan. a church with witchcraft, Ang simbahan nga dunay kining mga salamangka. but the first church that God dealt with was the church that lost its first love. Apan ang una nga simbahan nga iyaha nga gisultihan mao kana nga simbahan nga dunay nawala ang unang gugma. They were so busy serving, doing ministry, and doing their own thing that they forgot about the true love of God. Tungod kay sila nagkapuliki sa mga butang o diha sila kaugalingon sa ilang mga buluhaton, sa ilang patigayon o dahil nagkalimot sila diha sa paghigugma sa Dios. Now, Jesus commands us to love God. Sa Ginoong Hesus nagasugo kanato ingon nga mga magtotoo sa paghigugma sa Dios. But what does the scripture say? Apan sa may gisulti sumala sa kasulatan. We love God because He first loved us. Kita na higugma sa Dios tungod kay siya mo'y unang higugma kanato. God loved you even in your sin. Ang Dios na higugma kanimo bisan pa sa imong mga pagpakasala o sa imong sala. God loved you in your failures. Ang Dios na higugma taliwala sa imong mga kapakyasan. He loved you when you were not yet a Christian. Siya na higugma kanimo bisan sa panahon dili pa ka usa ka magtotoo Kristohano. He loved you when you were in rebellion to His holy name. Siya na higugma kanimo bisan ikaw usa ka supakiro o din rebelyoso sa iyang ngalan. That's why it says God so loved the world that He gave His Son. Ugmaw ka na ngano nga nagasulti dito nga ang Dios na higugma pag-ayo sa tibuok kalibutan ug gihatag niyang bugtong anak. Jesus came because of God's mighty love. Si Ginoong Hesus nianhi tungod sa dakong gugma sa Dios. And so if we are to love God, we must first understand God's love for us. O kay kita nga higugma nga to sa Dios kinahanglan pud kita nga makasabot sa paghigugma sa Dios kanato. Now, let's look at Ephesians chapter 3 verse 19. Sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 19. Amen. And Ephesians, actually verses 17 through 19, and I'll read the English, and then if somebody wants to read the Messiah after. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, and that you may be filled with all the fullness of God. Someone want to read? Was basa? Basa. 17, 18, and 19. So nga pulong sa Ginoo, magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron
mugamot og malig-on ang inyong gugma 18 ug uban sa tanang katawan sa Dios. Makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kalataas sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo 19. Hinaot pa unta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo ug sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Amen. Amen. So, notice verse 19. To know the love of God which passes knowledge. There is sa versikulo 19, og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga huknanan sa Dios. So God's love for us is beyond our full understanding. Ang gugma sa Dios labaw pa sa kining kinaadman. And yet the word says we can know the love of God. Diin ang pulong sa Dios nga diin ato nga masayran ang gugma sa Dios. 1 John 3:1. Behold what kind of love the Father has given to us that we should be called the children of God. Sa kining unang Juan 3:1 nagaingon didto og tan-awa ug sabda ang gugma sa Dios nga diin nagatawag kanato ningon nga mga anak sa Dios. Are you a child of God? So ikaw anak ba sa Dios? Are you a son of the Father? So ikaw anak ba sa Amahan? You belong to God Almighty. Nga diin nahiusa nga bata diha sa labing gamhanan nga He Dios. loves you. Kay siya nahigugma kanimo. He cares for you. Siya nagaatiman kanimo. He is active in your life. Diyan siya nagapamuhat ang lihok sa imong kinabuhi. Ang Diyos mamuha sa imong kinabuhi. Amen. Amen. He loves us. Siya nahigugma kanato. Praise God. Hallelujah. Amen. So, if we're going to love God, we must understand His love for us. So kan higugma man kita sa Dios kinahanglan diay ato pumasabtan ang iyang paghigugma ngani kanato. The Bible tells us that God is love. Ang Biblia nagasulti nga ang Dios gugma. His nature is to love. Ang iya nga din kinaiya is kanang paghigugma. Now the Gugma. Word tells us to love not only in word but in our actions. So ang iyang pulong nagasulti nga din ang atong paghigugma dili lamang igo sa pulong kundi uban dai sa buhat. And God demonstrated His love that while we were still sinners, Christ died for us. Og ang Dios nagapasundayag sa dakong gugma dito sa taas sa krus siya nagpakamatay sa panahon nga kita mga makasala pa. He not only told you He loved you, He gave His Son for you. So wala lamang nga din siya insulti nga siya nahigugma kanimo. The love- Kundi iyang gihatag ang iyang bugtong anak para kanimo. The love that God had compelled Him to take action on your behalf. So ang gugma day sa Dios nga diin kini siya aduna gayoy gihimo para sa ato nga matagusa. Amen. So God's love creates action. So ang gugma day sa Dios nagapakita og buhat. And the same is true in our life. Og kini usab na sa ato nga kinabuhi makita usab. A man who loves his family will get up and serve them. So ang usa ka tawo nga higugma sa iyang panimalay, so siya usab magabarog sa iya nga diin o magabuhat pagpakita sa iyang gugma. A pastor who loves his church will serve them. So ang usa ka pastor nga ning nahigugma sa iglesia, siya usab mag-aalagad niini. Because the Bible says the love of God compels us. Tungod kay ang Biblia nagasulti, mana usab diha makita ang gugma sa Dios. When you are driven by love, you will go further than others will be willing to go. So sa diha nga din kita anaa gayoy gugma diha sa ato nga kinabuhi. Kita usab makahimo sa pag buhat labaw pa kaysa uban. How many of you as parents understand the love you have for your children?
So pila ba kaninyo diri mga ginikanan nga di nakasabot nga nahigugma mo sa inyong anak? You would do anything for your children. So imo hagayod nga himuon ang mga butang You para sa imong mga anak. you would lose sleep to serve your children. Usahay makulang pa ta og tulog tungod kay kining atog yun nga silbihan atong mga anak. You would suffer to protect their life. Dunay panahon nga din moagit ang pag-antos kay atog yun sila nga protektahan ang ilang kinabuhi. You would not give up on behalf of your children. Dili gayon kita mo sibog tungod lang sa atong mga anak. And yet God's love for us is infinitely greater than any love we have for them. O ang gugma sa Dios mas labaw pa gyud kaysa tanan nga diin adunay paghigugma. Amen. Amen. Praise God. Now, let's go to Romans chapter 8. Roma kapitulo 8. Praise God. Thank you, Lord. So, Romans chapter 8. Where was I at, Lord? There it is. Yeah. Romans chapter 8, verses 38 and 39. Basa? 38 hanggang 39. Go ahead, honey. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang hugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon o sa maabot nga kapanahonan. Kay tinuod bisan ang kalibutan sa itaas o ilalom, wala gay bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa hugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. So he said in verse, I might have accidentally turned that off. He said, I think I accidentally turned it off. But he said, I am persuaded, and he said, basically, nothing can separate me from the love of God. So nagingon sa diri kay wala gayoy makapahimulag kanato It gikan doesn't sa show. Look back. gugma I sa think Dios. I pressed something by accident. I don't need the microphone, honestly. Pastor Mike has one, so praise God. All right, praise God. I accidentally turned it off. Amen. Praise God. Napa mo diha? Praise God. The presensya sa Dios, the pulong sa Dios. Amen. We need God's word. Praise God. All right. So, this is the love that God has. Nothing can separate me from God's love. Amen. So Praise wala God. ka na ang gugma sa Dios, wala gayoy makapahimulag kanato gikan niya. Now, let me explain something about God's love and our love as Christians. So ako nga saysay kaninyo may tungod sa gugma sa Dios ug sa atong gugma ingon nga mga Kristohanon. The Word of God says, 1 Corinthians 13, that love rejoices in the truth. So diha sa unang Korinto 13, ang gugma siya nagakalipay diha sa kamatuoran. So, the world has a false love. So ang kalibutan adun na sila dili tinuod nga gugma. They have a love that contradicts the Word of God. Adun na sila gugma nga diin kini siya nakasumpaki diha sa pulong sa Dios. That's how a lot of people justify homosexuality. Mga daghan nga mga katawhan nga ilang gipakahusto ang pagpakighilawas sa lalaki o babae sa babae. That's how people justify fornication. So daghang mga tawo nga ilang gipakahusto ang pagpakighilawas. Because after all, God is love. Kay tungod lagi kay ang Dios gugma do. But your love contradicts the Word of God. Apan ka nga klase nga gugma nagasumpaki din na sa pulong sa Dios. And love rejoices in the truth. Apan ang gugma siya nagakalipay diay sa kamatuoran os tinuod. God loves the sinner. Kaya ang Dios nahigugma sa mga makasala. But God will judge them if they reject Christ, who is the truth. Apan ang Dios siya magahukom kanila kung sila magasalikway kang Kristo o sa kamatuoran. Amen. So as we
show the love of God, we do not lose our boldness for the truth. So kung kita magapakita di ay sa gugma sa Dios, nga dili di ay kita adi day nato wadon ang pagkaisog diha sa pagpadayag sa kamatuoran. The word says to speak the truth in love. Ingon ang pulong sa Ginoo igasulti gayon ang kamatuoran o ang iyang gugma. Jesus is the greatest example of love. Kay si Ginoong Hesus siya ang dako nga ehemplo diha o sumbanan sa gugma. He was tender for the broken. Ay din siya malumo gayon ngadto sa mga nadugmok ang kasingkasing. He welcomed the lost. O din iya gayon nga din idapit ang mga nangawala. But he was not afraid to speak against hypocrisy and lawlessness. O apan wala siya gayon kahadlok sa pagsulti ngadto sa mga hipokrito o sa mga dili masunod sa kasuguan. Because true love stands for righteousness. Kaya tinuod nga gugma mo baro gayon diha para sa pagkamataro. True love does not bow before the world. Ang tinuod nga gugma dili gayon mayugbo diha sa kalibutan. Amen. So people get this idea of love that I just accept everything that happens. Nga diyan ang katawhan makakita sila og ideya may tungod sa gugma. But see, I can disagree with you and still love you. Nga diyan ay mo makita nga diyan makahimo ako sa nga dili ako moguyon kanimo apan ako nagpabilin nga nahigugma kanimo. I can tell you the truth and still love you. Ako makasulti kanimo sa kamatuoran og nagpabilin nga nahigugma kanimo. I can warn you about hell and still love you. Ako makapasidaan kanimo ba kabahin may tungod sa impierno apan nagpabilin nga nahigugma gyapon nimo. In fact, the most unloving thing you can do is refuse to tell the truth. Nga diin usa ka butang nga diin dili gayud higugmaon ka na nga mo imo nga isalikway o diin balibaran ang kamatuoran. Now, God's love is also the reason for God's wrath. So ang gugma sa Dios usa pa day kini siya nga rason hinungdan may tungod siya nga kapungot. Do you want this one? Let's see. Because God loves holiness, righteousness, and truth, therefore God hates darkness. Tungod kay ang Dios na higugma gayon diha sa pagkabalaan ug sa kamatuoran mao kana nga diin ang Dios siya mohukom gayon. Amen. God is so good that His wrath burns against sin. Ang Dios maayo gayon nga ang iyang kapungot siya magasunog batok sa sala. Because if you love righteousness, you will hate evil. Tungod kay kun kita nahigugma sa pagkamataro nan ato gayon nga dumilian ang dautan. Because the consequence of sin is only death and destruction. Tungod kay ang resulta o bunga gayud sa sala mao kana nga kamatayon o pagkalaglag. Sin produces murder. Kay ang sala siya magapamunga o pagkamatayon o pagpatay. Divorce, Dahil pagpakigbulag, division, dahil pagpakig iya-iya, lying lips, o dahil pagpamaka, and darkness all over the world. o ang kangit-ngit anagayod sa tibok kalibutan. Sin is rebellion to the law of God. Kaya ang sala siya gayon usa ka kining nagasupak diha sa balaod sa Dios. And God in His holiness must judge the world. O ang Dios tungod siya pagkabalaan, iya gayon nga hukman ang kalibutan. But in His love, He gave a Savior for the world. Apan tungod siyang gugma naghatag siya og manluluwas nganhi sa kalibutan. God is not willing that any should perish, but that all men would come to repentance. Kaya ang Dios dili siya gusto nga dunay usa nga malaglag, apan gusto siya nga ang tanan makakapot sa tinud-anay gayon nga paghinulsol. He does not desire for men to go to hell, Wala siya nagtimuha nga ang tao mapunta sa kalayo sa impierno. but He is a righteous judge. Apan siya usa ka
mataro nga maghuko. And if He led us into heaven in our sin, we would corrupt heaven. If we went to heaven in our sin, we would corrupt heaven. Kung moadto ta ngadto sa langit unya uban sa tong sala so nagadaot lang ta dito sa gingharian sa langit. That's why you must be washed in the blood of Jesus. Mao na nga kinahanglan nga maglakaw ta diha ni Jesus. Amen. Amen. Because when you stand before God, your sins are washed away. Kay kun mo barog ta tubangan sa Dios, ang ato nga mga sala mahugasan. That's the love of God. Mao kana ang gugma sa Dios. Don't ever believe God doesn't love you. Sa tanan nga din Don't ever believe God does not love you. ayaw tuo nga din ang Dios wala may gugma kanimo. Amen. Even Amen. some of you this week. Also nini nga si manaha You have neglected your time with God. nga din nagasaligway ka sa imong panahon ngadto sa Dios. Your spirit feels dry. Ang imong espiritu puno sa kauga. But that doesn't change God's love for you. Apan ang Dios wala mausab sa imong gugma paghigugma kanimo. God loves you on your good days and your bad days. Ang Dios nahigugma kanato kanimo sa mga adlaw nga nata sa maayo o sa dili man maayo nga panahon. He loves you in your victory and your failures. Siya nahigugma kanimo sa panahon sa imong kadaugan o sa imong mga kapakyasan. And it's the love of God that calls you back to Himself. Kay mao ka ang gugma sa Dios nga nagatawag kanato nga mobalik ta diha sa iyang It's the Spirit of the Lord that calls you to the place of prayer. ang espiritu sa Dios nagatawag kanato diha sa dapit sa mga pag-ampo. Amen. Amen. So we understand God's love, and then as we love God, I want to just say two quick things. Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments." So do ka butang nga din naga sulti dito sa Ginoong Hesus kung nahigugma kamo kanako tumanan niyo akong mga sugo. Jesus said, "How can you say that you love me, but you do not do what I tell you to do?" So sa Ginoong Hesus nagasulti nga din sa unsa nga ikaw nakasulti nga nahigugma ka kanako apan wala ka mobuhat sa ako nga gisulti o gisugo kanimo. Now, every true Christian that I know has a heart that wants to please God. So matag usa ka Kristohanon nga akong nailhan nga dunay kasing-kasing nga din nagtinguha sa pagpahimot sa Dios. Amen. That's a sign of God's love working in your life. Usa ka na sa ilhanan nga din gugma sa Dios nga nagapanmuhat ng galiho sa imong nga kinabuhi. And when you fail, you are convicted. O din ikaw gibating nga din ikaw natando kayo. Amen. Amen. Because you love God. Tungod kay ikaw nahigugma sa Dios. Amen. I love my wife. So nahigugma siya sa iyang asawa. And one day I remember I burned the rice and I said, "Lord, I don't know how to cook rice like a Filipino." So usa niya kadlaw nga din ang iyang giluto nga kaning bugas na puros dugot. Amen. I was convicted. God, teach me. Oh, so Amen. kini natandog siya nga nangayo siya kapag sige na tudloy ko Ginoo sa among pagluto. But she was gracious. She said we can just eat the top half. Galing lang Dios. So ingon siya nga kana lang sa ibabaw nga kaon. Praise God. Amen. So we obey the Lord. Amen. And then I want to say this about our love for God. If you love God, you will be eager to spend time with the Lord. So kung nahigugma gayud ta tinuod ngadto sa Dios, so do na gayud kita kadasig nga diin manikabot gayud kita paghatag og panahon kauban sa Dios. You will be eager to come to the house of God. So mahimo tang mainiton nga moadto gayud ta sa balay sa Dios. You will be eager to be around the brothers and sisters in Christ. Nga diin kita madasigon nga diin makigibalag makigimama ngadto sa mga kaigsuonan. When you love God, you want to be where God is. Nga kung kita nahigugma ngadto sa Dios gusto ta ganahan kita o gusto nato nga diin makigkauban sa Dios. And the Bible says, "He that dwells in the secret place of the Most High
will abide under the shadow of the Almighty. So ang kasulatan nagasulti, siya nga diin ilalom sa landong sa labing halangdon nga Dios. Ilalom ka sa panalipod sa labing kaphanan. Now, let's look at what Jesus said about our love for God. John 14, verse 23. So diya sa Juan 14:23 nagaisgot sa atong gugma sa Dios. Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Amen. Praise God. So 23, si Jesus mitubag kaniya, kung kinsa ang nahigugma kanako iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya, ug moanha kami kaniya, ug anha kamo mupuyo diha kaniya. Now notice Jesus said, as our love is shown to God, that Jesus and the Father will come and make their home with us. So nagaingon diri, si Jesus mitubag kung kinsa katong nahigugma kanako iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong amahan nahigugma kaniya, ug moanha kami kaniya, ug anha kamo mupuyo diha kaniya. Praise God. So Jesus is showing us that God is searching the heart of His people to see their love. So sige ng Isus nagasulti diri nga din ang Dios Amahan nagasusi di ay sa matag kasing-kasing sa iyang katawan nga kinsa nga nahigugma ngadto kaniya. Amen. Now let's go to 1 Timothy chapter 1. Unang Timoteo kapitulo 1. And the last part of this message, I want to focus on our love for our neighbors or all of those around us. So sa tumoy nga bahin ni mga mensahe mo focus lang ato sa paghigugma sa ato nga si katawo silingan. Amen. Now, Jesus said, "You shall love your neighbor as yourself." Sige ng Isus nagasulti, gugma ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. And Jesus said, "By this, all men will know that you are my disciples, that you love one another." Sige ng Isus nagasulti niini nga tungod niini nga makigugmaay kamo, mailhan kamo nga akong mga tinun-an. And Jesus even told us to love our enemies. So gisulti pa gyud ni Ginoong Hesus may tungod nga higugmaa ang imong kaaway. So, we love our neighbor, we love our fellow Christians, and we love our enemies. So atong higugmao na to nga silingan, atong higugmao atong kaaway, ug atong higugmao na to nga isig ka Kristohanon. He said, if you only love those who love you, what reward do you have? So ingon siya nga kung imo silang higugmaon unsa may ganti nga imong madawat. See- Na ani higugmahan. So many Christians allow bitterness and unforgiveness to separate them from a true love for their enemies. So daghang mga Kristohanon nga gitugutan ang kapaitan sa ilang nga sulod ug diin ang pagkadigma pinasayloon ug kanang pagdili paghigugma silang kaaway. The Bible warns about the root of bitterness. Ang Dios ang pulong sa Ginoo nagapasidaan may tungod sa gamot diha sa kapaitan. It's like a root that will poison the well of the water of life. Nga diin kini siya usa di ay kagamot nga diin usa ka hilo nga nasambog diyan nga atabay sa tubig. And the word tells us, if you hate your brother, you are a murderer. Ug ang Biblia nagasulti nga diin kung nagdumot ka sa imong igsuon sama ka sa usa ka mamumuno. How can you say you love God who you have not seen and hate your brother who you do see? Nga diin sa unsa nga paagi nga diin makita ang gugma unya nagadumuta sa ato nga igsuon. Amen. I remember when I first came to the Philippines, Pastor Ben preached a message on forgiveness.
So akong hinumduman sa unang pag-anhin ako diri sa Pilipinas, si Pastor Ben nagawali mahitungod sa paghatag o pasaylo. And I love how he explained that you can forgive someone and love them, and it doesn't mean you're best friends or you have to even spend time, but in your heart, you have released them and you truly wish for their salvation. So diha diay sa kung usa imong nga gipasaylo, imong nga o imo bang higala nga di magpabilin diay kita nga di atima mo tagad paghapon ngadto kaniya. There are people in our life that we may separate from. We may not be able to be around them, but we still love them and we fight for them in prayer. So dunay mga tawo nga diin dili motugot nato nga diin makaduol ta ato nila pero makig ato ning himuon di ay pinagi sa mga pag-ampo. Amen. Jesus called the Pharisees snakes and hypocrites, and yet he still died on the cross for them. So si Ginoong Hesus nagasulti sa mga Pariseo o giingnan sila nga diin sila mga hipokrito, diin sila mga kaliwat sa mga bitin. Pero siya nagpabilin nga nagpakamatay gyapon para kanila. His words were not spoken out of hatred. So ang iyang apulong wala gayud niya gisulti nga diin uban sa iyang pagdumot. So we must remember the difference between boldness, a love for the truth, or unforgiveness and bitterness. So ato hinumduman kana nga pag kamay sugod o din pag gugma sa simbahan o kanang kapaitan o pagkadi mapinasayloon. Amen. We can have boundaries in our life. We can stand up and still love people at the same time. So may mga makabutang tao din ulang mutlanan din sa atong kinabuhi apan magpabilin gayon kita nga nahigugma sa kanila. Amen. Remember when Jesus wept over Jerusalem. So atong hinumduman sa diyang si Ginoong Hesus mihilak siya tungod sa Jerusalem. And he said, how often I would have gathered you together like a hen gathers her chicks, but you were not willing. Yan na si Ginoong Hesus nga diin daghang mga panahon nga gusto ko nga diin mo gakos kanimo o gusto ko kamo nga diin tigumon sama sa kahimungaan ngayang gitigom ang iyahang mga piso. Jesus was weeping because he knew judgment was coming to those who rejected him. Mga si Ginoong Hesus mihilak ana nga panahon kay balo siya nga ang paghukom moabot gayud nagakaduol ana nga mga syudad. Amen. So that's the love of God. Even when we have to do hard things, we're burdened and we know we're trying to follow God. So bisan mao pa na ang gugma sa Dios, nga bisan na yung mga panahon nga nanikamot kita pagbuhat tungod sa gugma sa Ginoo. Amen. Love makes the hard decisions. So ang gugma so makapahimo ka nato og kaning paghimog desisyon. Love says no sometimes just as much as love says yes. Like to a Ang parent. gugma so nayusahay nga diin mayon nga no sa yes. See? God tells us no and still loves us. So ang Dios musulti ka nato nga ayaw o dili pan siya nagpabili nga naigugma ka nato. Amen? Alright, let's get to 1 Timothy. I didn't forget, praise God. Chapter 1, verse 5. Basa? Samtang ang tumong sa atong pagbalaod mauman ang gugma nga nagagula gikan sa maputli ang kasing-kasing og sa maayong kaisipan og sa matinuorong pagtuo. Amen. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. Amen. Now, remember Jesus said the whole Bible hangs on the law of love. So ato hinumduman nga ang tibok kay kasubuan diha sa kasulatan naglangkob nianing maong duha ka sugo. And here it says the purpose of the commandment is love from a pure heart. Og diri sa atong gibasa sa Timoteo ang tumong sa atong pagbalaod mauman ang gugma nga nagagula gikan sa maputli nga kasing-kasing. So this is the call of God in our life.
So mo kini ang tawag sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. To walk in the love of God. Sa paglakaw diha sa gugma sa Dios. Amen. Now, Amen. let's go to 1 Corinthians chapter 13. Unang Korinto kapitulo 13. Praise God. So, I'm going to skip down. We're just going to go to verse 4 through 7 to start with. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. The first part of verse 8, love never fails. Praise God. Ang gugma mapailobon ug mapuamorod. Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawan. Ang gugma dili tigpaborot, dili bastos, dili maakupon, dili masukanon o maligot-guton. Sais ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarong. Inanuwa nagakalipay kini sa mga butang nga maminatud-on. Siti, ang gugma mo pailob sa tanang mga butang, mutuo sa tanang mga butang, mulaom sa tanang mga butang, muanto sa tanang mga butang. Utso, ang gugma wala gayoy pagkatapos. Apan kun aduna may mga paghimog propesya kini gikahiklin raon niya kun aduna may pagsulti mga dila kini pagahunongon raon niya kun aduna may kahibalo kini gigahiklin raon niya. Amen. Now, we don't have time to go through every one of these. So walay ibang panahon nga diin kini ato gayud nga matinagsa. But let me give you the one that convicted me. So tuguti ko nga din akong ikahatag kaninyo unsa may gikasulti sa Dios ani kanako. The first one, love is patient. So ang una nga gisulti diri ang gugma mapailobon. Do you ever struggle with impatience? So doon na ba mo'y napay panahon nga din ikaw nay struggle o nagkaliso diha sa pagpailob? Then your heart needs to grow in the love of God. Nga ang atong kasing-kasing nagakinhanglan niini nga motubo diha sa gugma sa Dios. See, the light of God's word reveals the hidden places of our heart. So ang kahayag diha sa pulong sa Dios siya magapadayag gayon diha sa atong nga kasing-kasing. Every one of us have areas of our life that need to die so that God's love can be manifested more. Matag usa kanato adunay bahin sa atong kinabuhi nga kinahanglan gayon siya magkakamatay aron nga diin mapadayag ang gugma sa Dios. It says, love is not selfish or does not seek its own. So nagaingon diri nga ang gugma dili diay siya ako. Who in the world has not at one time struggled with selfishness? So ato makita nga diha sa kalibutan aduna gayud mga tawo nga diin dunay nagkalisod diha sa kaning maong butang sa pagka ako o din sa pagka kanang kaugalingon ra gyud tinguha. Amen. So when we are being selfish, impatient, or any of these other things, it shows that God's love needs to grow in our own heart. So kung namay butang o sa atong kinabuhi nga din nagkulangan tagpailog o di naaman ta yan nga pagka maakop-akopon sa kaugalingon. So kini siya nagpakita lamang na kinahanglan kita nga mugtubo sa gugma sa Dios. Amen. Verse 13, and now abides faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. Praise God. Sa versikulo 13, o karon magapabilin kining tutulo ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma apan ang labing dako niini mao ang gugma. Amen. So the greatest is love. Praise God. So ang Now, dako gayud mao ang gugma. so one more scripture and then we'll close. Let's go to Colossians chapter 3. And we're going to go to verse 14 and verse 14 through 17.
Colosas Kapitulo 3, sugod sa 14 ngadto sa 17. Praise God. Ug labaw niining tanan isunog ninyo ang gugma nga mao ang magbugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay. 15. O pahariya ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gi panagtawag diha sa maurang usa ka lawas ug mapasalamaton kamo. 16. Ang pulong ni Kristo papuy-an nga madagayaon kayo diha kaninyo sa magatudloay ug tinambagay kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam ug sa mag-aawit kamog mga salmo ug mga alawiton ug mga awit nga espirituhanon uban ang paggama pasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. 17. Ug bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga mahan pinaagi kanimo. Amen. Verse 14, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Sa versikulo 14, kung labaw niining tanan, isulog ninyo ang tugma nga mao ang magabugol sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay. Praise God. And notice after that, he talks about the word of Christ. He talks about worship. The only way to truly grow in God's love is in the presence of God, in His Word, where you will be transformed. Amen. So, usa day sa paagi diha sa pagsimba o pagdayo gayon mao nga naa gayon kita sa presensya sa Dios. Praise God. So, as we close today, this is what I want to do. I want every one of you, even if we sing, that's fine, to think of one area of your life that you know you need to grow in God's love, and I want you to repent. I'm going to do that myself. I already know of things. None of us are perfect in our love. We won't be for the rest of our life, but we were growing every day. So let's find a place and let's repent and ask God to fill us and to baptize us in the love of God. Amen? So, sa magatapos kita karon, so pamalandong igsoon kung asa sa imo nga dapat sa imong kinabuhi nga nagakinahanglan kita nga diin motubo diya sa gugma sa Dios. O asa kang dapita napakyas so atubangan sa Ginoo so maghinulsulta. O din ato nga timuhaon nga ang gugma sa Dios mao gayud ang magahari magatubo diha sa ato nga kinabuhi. Hallelujah. Ang indog tawo nga igsoon. Praise God.